Hello? Hello. Ay, gandang umaga muli sa inyo mga kapatid at para sa mga nanay namin sa iglesyang ito at maging sa mga kasama namin, mga bisita ngayong umaga, binabati ko kayo ng isang masaya o mapagpalang araw ninyo, araw ng mga nanay. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. Sa ating pong tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa ating Sunday School patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo at tinitingnan nga natin na ito isang napakadakila at napakamaluwalhating araw para sa atin ng mga mananampalataya o bilang isang iglesia. Sinabi natin na bago pa man yung araw na yon ay merong mga pangyayari na kinakailangang lubos, mga kaganapan na dapat mangyari muna bago yung araw na yon. At tiningnan natin o nakita natin yung pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa or yung isang grupo ng mga tao like Tagalog, Ilocano or kung ano pa man. Ganyan natin tingnan yung ibig sabihin ng nations dyan. At last week ay yung patungkol sa Antikristo. Sa ating pag-aaral ngayon, dalawang bahagi lang ito, ang may tinatawag namang attending events. At ang unang tutunghayan natin dyan ay yung resurrection of the dead. Sana pagpalain ng Panginoon yung ating pagtalakay dito ngayong oras. At yung pangalawa, loobin ng Panginoon yung pagtatapos ng ating seryeng ito ay yung tinatawag na final judgment. So, ngayong umaga ay ating tutunghayan yung pinakauna, the resurrection of the dead. Bilang pagsimula, gusto ko lang pansinin natin that the parousia of Christ is consummatory, meaning final or end ng lahat ng bagay. It will bring about the end of this age. Tayo ay nasa tinatawagan na last days at ito ay malulubos and usher in the final state. Alam naman natin na yung kaligtasan o yung pagpapala na tinatamasa na natin ngayon bilang mga mananampalataya, bilang mga ligtas, ito ay isang malaking pagpapala at tinatamasa ng bawat isa, pero hindi pa yan lubos at may tinatawag ang final state, at ito ay yung panahon na tayo ay sasapiling ng ating Panginoong Hesukristo in His glory. So it is therefore the final and ultimate hope of the believer. So talagang ito ay napakalaking pagpapala para sa mga mananampalataya na tayo ay tumitingin ng may buong pag-asa sa hinaharap, at dapat nga ay ganito yung ating damdamin. At sa tingin ko, ito nga yung layunin ng pag-aaral na to maging ngayon at sa susunod na linggo. Maganda yung sinabi ni John Murray in his book, in his collected writings. The Advent is the focal point, meaning the second coming of Christ. The parousia is the focal point of the Christian hope. Sana ay malinaw sa atin yan at hindi natin pinagdududahan yan. This coming, however, cannot be viewed in abstraction. Parang malabo sa atin. For all it embraces for the believer. Ano yon? Yung lahat daw na niyayakap natin para sa mga mananampalataya, that is the resurrection from the dead, the glorification with Christ, the being ever with the Lord, complete conformity to the image of Christ as God's Son. Implicit in all of this is the consummation. To dissociate the Advent from the consummation of all things is to interfere with the purity of the eschatological hope. So the point is, the events of the day of the parousia
are therefore finalizing events beyond which no more redemptive follows. Hindi ko alam kung may na-encounter na kayo o na-encounter nyo na pagbabalik ni Kristo, yun niya, kasama niya ang kanyang mga hinirang, mayroong mga pagdurusa pa, great tribulation, tapos mayroon pa raw pwedeng maligtas doon. Na-encounter ko yan, pero malabong-malabo yan at wala yan sa katuruan ng banal na kasulatan. Kaya it is a consumatory. Now let's go to our topic, resurrection of the dead. We need to beware. Many concerns about the resurrection are in the realm of the future. Kumbaga, parang may mga bagay na doon mo lamang talaga siya malalaman. So, sa ngayon, parang nag-espekula ka, ano nga ba yung mangyayari sa hinaharap? Sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Meaning, wala silang malinaw na tinitindigan, tinatawag natin na no dogmatism, but that is wrong. Base na rin sa ating confession, at the last day, such of the saints as are found alive shall not sleep, but be changed, and all the dead shall be raised up with the same bodies and no other, although with different qualities, which shall be united again to their souls forever. The bodies of the unjust shall, by the power of Christ, be raised to dishonor, the bodies of the just by His Spirit unto honor, and be made conformable to His own glorious body. Mamaya makikita pa natin yan kung ano yung maluwalhating katawan ni Kristo, yung pagkatao ni Hesukristo ay ganun din tayo. So tingnan natin yung pag sinabing resurrection of the dead, tingnan natin yung kalikasan nito kasi nga bubuhayin yung mga patay, both the just and the unjust, ay it is physical. Nabanggit sa confession yung self-same body, so raised up with the self-same bodies. Walang pagkakaiba, pero siyempre glorified. So sana na-excite din tayo. Ang nagiging biroon sa GMA niyan ay siguro hindi na makapaghintay yung iba. Kasi mula sa gantong kalalagayan ay magiging maluwalhati. Pero walang maintindihan natin na parehong katawan. Itong ating katawan na meron tayo ngayon ay pareho. But siyempre may pagbabago. Makakita pa rin natin yan mamaya. In Old Testament evidence, references to the resurrection hope in the Old Testament are scarce. Kaunti, limitado, talagang parang halos iilan lamang, but enough to assert that such belief was held. Tingnan natin. Sa Job chapter 19 verse 25 following, sabi niya, after my skin is destroyed, is very confident. Sabi niya, this I know, that in my flesh, I shall see God. In my flesh. So yung tinutukoy niya dyan ay future. Matapos na masira, mabulok, pero sa kanyang pananampalataya ay nakikita niya. Ito yung mangyayari sa kanya. So, yung flesh, yung binibigyan ng pansin dyan. Isaiah 26 verse 19, your dead shall live, together with my dead body, they shall arise. So, talagang physical. Daniel 12 verse 2, many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Meron naman kayong handout dyan at marami tayong mga passages dyan.
So, yung Christological pattern na tinatawag, the resurrection of the saints is patterned, ito yung binanggit ko kanina, is patterned after the resurrection of Jesus. Kaya sinasabi natin bakit yung katawan natin ay physical, so glorified, kasi ganun ang nangyari sa Panginoong Hesukristo. Siya ay, after His resurrection, siya naman ay physical. Hindi naman siya parang visible or katunayan. Siya kasama ng mga alagad niya for 40 days bago siya bumalik sa kanyang ama sa kalangitan. Romans 8 verse 11, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Malinaw sa talatang yan. 2 Corinthians 4 verse 11 and 14, For we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh, knowing that He who raised Jesus from the dead will also raise us. Philippians 3 verse 21, He will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body. So, pinapakita yung pattern natin sa Panginoong Hesukristo. Yung key passage dyan, 1 Corinthians 15 verse 42 to 44, 50 to 54, sinabi dyan, we shall all be changed. So, babaguhin tayo. Tingnan natin yan. Medyo isa-isahin natin. Based sa passage na yan, una makakita natin from corruption to incorruption. Ang tinutukoy dyan ay sa kasalanan. Yung corruption, in Greek, pitora, that means erosion from the original design. So, nado na yung kahinaan, kaya siguro nagkakasakit tayo, or sinfulness, at marami pang bagay. Yan ang tinutukoy dyan na corruption. Yung incorruption, it is no longer subject to sinful change. Siyempre, wala nang pagkabulok. Siyempre, hindi na yan, wala nang pagkakasala, wala nang kahinaan. At ang ibig sabihin yan ay yung glory or honor. So, pangalawa ay yung tinatawag na from mortality to immortality as it relates to death. Death is considered the last enemy. Based sa chapter 15 ng 1 Corinthians verse 26, the last enemy that will be destroyed is death. As enemy, death is to be linked with sin and violation of God's design. Diba, alam naman natin na kaya nagkaroon ng kamatayan ay dahil sa kasalanan. Diba, nung mahulog ang tao, Adam and Eve, ay doon pumasok ang kamatayan. Kung walang pagkakasala, wala sanang kamatayan. Pero hindi ganun na nangyari. As last enemy, its defeat is to be expected only at the parousia. Doon lang naman talaga siya. Kaya yung kamatayan ay umiiral, nangyayari, anumang oras, anumang edad ng tao, mangyayari hanggang sa ito ay magkaroon ng kalubusan niya sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So, we need to beware, dalawa to. Una, to make miraculous healings essential part of the gospel is to display the resurrection as the salvation blessing that pertains to the body. The Christian is not intended to be exempt from sickness and death. Kaya, bagaman nananalangin tayo na tayo huwag magkasakit, lalo pa ay hindi natin maranasan yung kamatayan, lalo sa
lalong madaling panahon, mamaya makakita pa natin yan. Pero kung parang iniisip mo na talagang mararanasan mo yung kagalingan sa iyong karamdaman at sasabihin mo ito yung kalooban ng Diyos at mananalangin ka pa na kalooban ng Diyos na ikaw ay bumangon mula sa karamdaman, gagaling ka sa gantong panahon, ay hindi natin lubos na naunawaan ng Ebanghelyo sapagkat sa kabilangan ng mga kahinaan o karamdaman, kahit kamatayan, ay meron pa rin namang pag-asa. At iyon ay sa pagbabago nga ng ating katawan. We cannot romanticize death as though it has been turned into good for the believer. We need to understand that it remains an evil that we rightly seek to avoid. Diba po? Diba? Kung maiiwasan natin yung anong karamdaman o yung kamatayan sa tulong ng siyensya, bakit ang hindi? And to fear without, so talaga na doon yung takot. Sinong hindi natatakot sa kamatayan? Without being in bondage to it. Huwag naman yung parang talagang ito na lang yung bumabagabag sa iyong puso. Paano kung magkasakit ako? Paano kung mamatay ako? Meron ganon. Meron mga tao na marahil hindi pinapatulog. So magigising pa ba ako kinabukasan? Ay talagang wala ka ng kapayapaan noon. Na doon yung nabalot na siya ng takot dahil sa kamatayan. So, mali naman yon, pero it's normal na maiwasan natin at maging yung takot sapagkat ito nga ay last enemy na tinatawag. So the point is the change of the quality of the body assumes the continuance of the same person. It will not be a recreation of a new body. Huwag tayong mag-expect na parang maglilikha ang Panginoon ng bagong katawan o yung bagong pagkatao, kung sino ka ngayon, ay hindi yan mangyayari. Wala nang mangyayari pang paglikha. But the same body glorified. At makikita natin yan in Luke 24 verse 39, ang sinabi mismo ng Panginoon ay, "It is I, myself." So, siya mismo yon. Walang pagkakaiba. Ang sinabi ng New Dictionary of Theology, only a few characteristics of the resurrection body of believers are mentioned in Scripture. Sinabi dyan, it is of divine origin, based sa 1 Corinthians 15:38, 2 Corinthians 5:1 and 2. It is spiritual. Nadyan ang passage. Hindi naman ibig sabihin ng spiritual ay parang composed of spirit. Hindi. But animated and guided by the Spirit, fully responsive to the Christian's perfected spirit, which in turn will completely swayed by God's Spirit, and also free from sinful inclinations and without physical instincts. Based on 1 Corinthians 6:13 and 14, it is imperishable, glorious and powerful, that is free from sickness or decay, and of unparalleled beauty and endless energy. It is angel-like, based on Mark 12:25, Luke 20:36, without sexual passions or procreative powers. And of course, deathless. It is heavenly, based on 1 Corinthians 15:40, 47 to 49, perfectly suited to the ecology of heaven. So, yung ating mga kalalagayan ngayon, katatayuan ng ating katawan ngayon, na may kahinaan, may karamdaman, hindi yan suited sa heaven, sa piling ng Panginoon. At yung mga nabanggit dyan, bagaman siguro iilan kung paano inilarawan yung
resurrected body ng isang mananampalataya or glorified body, pero diyan ay sapat yan para makita natin ito yung tamang kalalagayan o sa heaven, sa piling ng Panginoon. So, una, physical, but we need to understand yung extent nito, meaning general, all the dead, the just and the unjust will be raised on the parousia. So, baka hindi natin naiintindihan na kasama rin ang mga masasama na babangon, bubuhayin. John 5:28, following, the hour is coming in which all who are in the graves will hear lahat His voice and comfort those who have done good to the resurrection of life, and to those who have done evil to the resurrection of condemnation. According to Anthony Hikima in his book, ganda tong libro niyang ito, The Bible in the Future, the reference would seem to, based sa passage, the reference would seem to be to a general resurrection of all who are in their graves. It is straining the meaning of these words to make them describe two groups or four groups of people who will be raised at separate times. So, may ganung tumitingin. Pero, moreover, this passage states specifically that all these dead, both the just and the unjust, will hear the voice of the Son of Man. The clear implication seems to be that this will be sounded once, not 2 times or 4 times. If the word hour is interpreted as standing for a period of 1,000 years plus, this would imply that the voice of Jesus keeps sounding for 1,000 years. Sobrang tagal nun. Sa halip na isang pagkakataon lang, ay kaya inconsistent yung parang babalik ng Panginoong Jesucristo, maririnig yung kanyang tinig ng lahat ng mga nasa libingan, tapos ay magpapatuloy pa. Kaya nga sinabi natin, the parousia of Christ is consummatory. So wala na. Wala nang another days or years. Acts 24:15, there will be a resurrection of the dead, both of the unjust and the unjust. So the point is, the general resurrection logically precedes the general judgment. So kaya nga makakita rin natin, Lord willing, by next week ay yung the final judgment. The resurrection of the wicked is rarely mentioned, and only to contrast it with the resurrection hope of the righteous. Because of the judgment following, kasi di ba may paghahatol nga, may paghuhusga sa lahat ng ginawa ng tao, both good and evil. So, the resurrection of the wicked cannot be considered as hope. Babahayin silang muli, pero walang pag-asa. Or internal damnation sila. So, some practical thoughts. First, yung Christian estimation of the human body. Anong ibig sabihin niyan? It is not evil by God's design. In contrast sa mga Gnostic views and modern fundamentalism, na meron silang ganong pagtingin. Evil yung body or yung physical, yung mas parang sa kanila spiritual lang, yun lang yung mahalaga. So, napakapangit ang pagtingin nila sa katawan. Hindi yan. It is part of God's plan of salvation based in Romans 8:23, waiting for the redemption of our body. So, that's the first. Second, sinfulness of body preoccupation. So, mahalaga nating maintindihan mga kapatid, sapagkat baka hindi natin mamalaya na tayo'y magkasala.
gamit ang ating katawan. Yung vainglory in one's body appearance. Kaya sinasabi natin na parang preoccupied tayo nung kung ano ba yung panlabas natin, yung katawan natin. It is shallow and temporary based sa Proverbs 31:30. Ang mas pinapahalagahan doon o yung sino ba yung babae o sino yung tao? Ano ba yung panloob niya? Hindi lamang yung kanyang panlabas na lumilipas. Di man masama na magpaganda ka ngayon, pero wag kang malamon na para bagang ito na lamang o dito na lamang umiikot o umiinog ang iyong buhay. Na papaano kung hindi na ako maganda sa paningin ng iba? Papaano kung may kulubot na ako? Abi, kahit anong gawin mo, sa tingin ko, kahit siyensya ay mahihirapan sa'yo. Pag nadun ka na sa edad na yon, nakakakita tayo ng 60, 70, 80, parang bata pa, parang young looking pa rin, totoo siya, by the aid of ng science, walang mali doon, pero kung para bagang ito na yung lumalamon sa iyong pagkatao, dapat lagi kang maganda sa harapan ng tao. Siguro lalo na sa amin, ng mga humaharap sa atin, ng mga humaharap sa mga tao, di naman masama. Siguro naman kung makita nyo kami dito, ang hitsura namin ay parang mga, so hanggat maaari sinisikap na bigyang halaga yung panlabas natin, pero wag naman sana na dahil dito'y magkasala tayo. Hindi natin mabigyan ng glory ang Panginoon. Indulgence of body appetite. It substitutes for the lasting pleasures of life. Parang ang mahalaga na lang sa'yo or ayos sa'yo ay dapat ay masasarap na pagkain, dapat laging masarap ang kinakain mo, dapat ito yung nasa hapag mo. Hindi naman masama, pero kung parang muli, ito na lang yung nagpapatakbo sa buhay mo na bakit di yata masarap sa panlasa ko o paningin ko yung aking kinakain, ay mali yun, kasalanan yon. So, while we treat the body with respect, it is a medium of our sinfulness and corruption. Kaya, sinasabi ng Biblia, self-control. Hindi masama, pero dapat ay meron kang pagpipigil sa sarili mo, yun man sa kagandahan o sa yung appetite mo. According to Calvin, in his commentary, this body which we carry about with us is not an everlasting abode, but a frail tabernacle which will in a short time be reduced to nothing. Sabi, short time. Besides, it is liable to so many miseries and so many dishonorable infirmities that it may justly be spoken of as vile and full of ignominy. We see on the one hand in life, but chiefly in death, the present meanness of our bodies, the glory which they will have conformably to Christ's body is incomprehensible by us. Talagang hindi mo ito lubos na maintindihan, maunawaan. It is incomprehensible, brethren. Thirdly, comfort in grief over the Christian dead. Based sa 1 Thessalonians 4:13-18. Beware of the artificiality of contrived celebratory mood over the death of a Christian, na parang hindi mo dapat siyang i-condole. Hindi mo na kailangan siyang tapikin. Na nawa ang kaaliwan ng Panginoon ay sumaiyo, kundi dapat ay magdiwang ka pa, let's celebrate. Hindi yun totoo kahit pa sa mga Kristiyano. Death is accompanied by grief because the separation it brings is real. Magdidiwang ka ba kung may mahal ka sa buhay or kapwa mo Kristiyano na
na namayapa, namatay, iwalay sa'yo. Napakabigat nun. Kahit pa anong relasyon mo sa kanya, close ka sa nanay mo, tatay mo, kapatid mo, or sa kaibigan mo, yung reality may paghihiwalay, at dahil may paghihiwalay, mayroong kalungkutan. Ang mga Kristiyano hindi bato, hindi yung manhid o walang pakiramdam. Hindi yan totoo. The point is, Christians grieve to over their dead, pero ito yung paalala sa atin, but not like those without any hope of reunion. Fourthly, and lastly, yung tinatawag na perseverance in suffering service. Ano sinabi sa 1 Corinthians 15:58? Bisado ko natin. Patungkol sa, di ba, resurrection doon. So, encourage tayo doon na patuloy, yung service natin ay hindi raw walang kabuluhan. Ang tinalakay doon ay yung patungkol sa resurrection of the dead, yung ating magiging kalalagayan. At Triumphalist concept of Christian service misses the spirit of the resurrection hope. The call to perseverance presumes the reality of struggle, suffering, and opposition. Kaya nga nagpe-persevere yung mga Kristiyano, di ba po? Dahil talagang nandiyan yung mga struggle natin sa anumang mukha o larawan, or suffering and opposition, pwede natin yung ma-experience, mga kapatid. So hold out the ultimate hope of the resurrection for motive to perseverance more than immediate blessing. So, huwag tayong matapos doon sa kasalukuyan lang. Ang mapupulot natin sa mensahe kanina ay huwag yung temporary blessing, but the presence of God Himself. Salvation in Jesus Christ, hindi masama. Pero huwag tayong matapos sa mga bagay na yan sapagkat panghihinaan tayo ng loob. Hindi tayo makapagpapatuloy, hindi tayo makakapag-persevere kapag napatingin na lamang tayo sa napakalapit. Dapat ang mga Kristiyano ay malayo ang pagtingin. So the challenge is the doctrine of the resurrection bursts of many practical, very practical siya. Nandiyan yung mga ethical issues din. Patungkol sa ano ba nga yung katawan natin. So, dapat ay hindi ito magamit sa kasamaan or sa kasalanan or kung ano pa man na pansamantala, kagandahan, etc. So, make it a regular appeal to Christian motive. So, ang katawan natin, may pagkasira, may pagkabulok, pero darating sa incorruption or immortality. Napakagandang motibo nito para sa atin ng mga mananampalataya na maraming mga iba't iba na karanasan, pagsubok sa kanya bilang isang mananampalataya o bilang isang Kristiyano na narito pa sa mundong ito ng makasalanan na naghihintay sa ultimate hope natin, the second coming of Christ. So, yan po ang ating lecture ngayong umaga. Any question po? Any thought? Or even clarification? Parang malabo sa atin. Kausapin ng... Yes po, Ate G. Thank you so much, Pastor, dahil you made a really extensive lecture on parousia. And parang sabay-sabay na pumasok sa isip ko yung mga sa doctrine. But ang naisip ko lang, if the believer it is really a very sweet hope for the believers
na pag namatay yung believer and then at resurrection time, so dadating muna si Christ and then judgment, di ba? Parang ganon ang na-pick up ko. What about kung the resurrected believer retains the body, tapos it becomes a glorified body, parang ganon? Paano yung unbeliever? So, kung ang ulo ng unbeliever na iwan sa Bicol, yung katawan niya nasa Quezon, so paano na yon? Kasi hindi na magiging glorified body ba sila? Parang ganon. So, what would it be? Sila ay for damnation. Yes, not so sure, no? Not so sure na yung tinatawag na glorified body ng believer ay same with the unjust. But ang malinaw, sila ay bubuhayin muli din, pero for damnation sila, for eternal condemnation. Pero tayo ay for the glorification. So, wala akong gaanong maalahala or even na tanong yung sila ba'y glorified body din na pwede natin tawagin. So, most likely hindi glorified body, but again, not so sure. But yung pag-distinguish sa kanila ay ito yung unjust and the just. So, ganun natin siya tingnan. Ano po? So, medyo mahirap yung tanong nyo actually, Ate G. So, pero may panahon pa naman tayo sagutin yan or para mas maging accurate tayo. Kaya di natin parang patapang tayo na sagutin kaagad-agad yung bagay. But that's a very good question. Question. Pastor Ike. Yeah, siguro lang, thought lang doon sa question ni Ate G. The unbelievers will also be resurrected. Mhm. There's no mention, I don't think there's any mention in the scriptures that they will be in glorified body, but they will be destined for eternal torment. Exactly. Yun ang pagkaalala ko sa scriptures. So meaning the believers and unbelievers, merong resurrection, but the believers will be in the glorified body, but for the unbelievers are destined for eternal torment. So, thank you, Pastor Ike. Hindi siya glorified, resurrected, Yeah. but destined for eternal torment. Nothing in the scriptures say that the unbelievers would have a glorified body. Yeah. So, yun nga yung malinaw na sinasabi ng scripture. Sila nga ay maririnig nila ang tinig ng Panginoon yung mismong araw na yon, pero sila ay for eternal torment or condemnation, tayo ay for glorification. Any more questions? Joseph? May forwarded question po sa akin. Ito pong topic nyo na pagbabalik ni Jesus. Paano ninyo po ito maipapaliwanag ng maiksi na bakit namin dapat na malaman ang paksa ng pagbabalik ni Jesus at mga verses po na masuportahan ito? Kasi kung hindi natin ito maiintindihan, ay talagang sa tingin ko ay lalamunin tayo ng mga karanasan natin sa mundong ito na maraming mga struggle, sufferings, opposition. Kaya nga, di ba, sinabi natin sa challenge natin, marami siyang mga practical or ethical concerns or issues dahil nga narito pa tayo. So kung wala tayong ganung pag-aaral o pagkaunawa na si Jesucristo'y babalik, at ito nga, tinunghayan natin yung una, tinatawag na attending events, resurrection of the dead, ay anong hope natin? Wala tayong kapag-asa, panghihinaan tayo ng
loob. So totoo na siya ay namatay para bayaran ang ating mga kasalanan. Yan ang kahalagahan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Walang pwedeng magbayad na sino man. Siya'y na buhay sa ikatlong araw. Nagtagumpay siya sa kasalanan, sa kaaway. Pero may pangako, siya ay babalik para sa kalubusan ng ating kaligtasan. So, yun na nga yung glorification na tinatanaw natin para sa mga mananampalataya. Sa tingin ko, yun yung simpleng pwede nating masabi. Bakit kailangan nating pag-aralan to at maunawaan? Thank you po sa question na yon, Ate Mayan. Dun related po ito dun sa question ni Ate G. Gusto ko lang and to support yung ano ang sinasabi ng Bible sa John 5:28 to 29. Totoong lahat ay babangon, no? Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves, so lahat ng namatay, Kristiyano o hindi Kristiyano, will hear His voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, so mga Kristiyano, and those who have done what is evil will rise to be condemned. So, John 5:28 and 29. So, lahat ay ibabangon ng Panginoon. Thank you, Ate Mayan, for reiterating that. Yun nga yung isa nating binanggit na talata sa ating lecture. So, yun yung malinaw na binabanggit sa scripture, kaya medyo nagulantang ako sa tanong kasi talagang wala akong naalala or counter na glorified body rin ba, kasi parang glorified tapos for damnation, Questions? Christian. Hello po. May tanong lang po ako. Bale, dalawang tanong po ito na magkasunod. Yung unang tanong po, regarding, in relation po dun sa sinabi po, yung nauna po. Yung those who have done good will be resurrected in glorified body, and then those who have done evil will be resurrected for eternal condemnation. Yung, ang definition ba ng good dito is yung tumanggap ng grace ni God at yung evil ay yung hindi? Or kasi ang dun sa kanina, yung lesson kanina, yung before yung itong Sunday school, yung we will not be judged by our deeds. So, ang definition po ba ng good and evil dito is yung pagtanggap mo sa grace of God? Yun po yung unang tanong. Yeah. Yes, yung good na binabanggit yan ay may kinalaman sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung na familiar tayo sa Book of John, na kung saan ang ina-highlight doon ay katunayan, kaya nga daw nasulat yon, maraming signs, 7 signs, pero these are written for what purpose? To believe in the Son of God, referring to Jesus Christ. So, yung mapatungkol sa mga mananampalataya at siyempre yung kaligtasan hindi sa pamamagitan ng gawa, pero sila ay nilarawan na gumawa ng mga kabutihan dahil nga sila ay tumanggap ng biyaya sa Panginoong Jesucristo. So, yun ang ibig sabihin doon, yung gumawa ng mga kasamaan ay malinaw na hindi mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, yung good and evil po dito na dinidefine is siya yung parang result nung paniniwala kay sa Panginoon. I mean yung naging behavior po ng mga tao na ito, kaya sila naging good dahil naniniwala sila sa Panginoon. So, it's the effect of the faith. And then yung evil is yung lack of faith. Yun po ba yun? Tama po ba? Tama na yung mga good na binabanggit diyan ay kasunod ito sa mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ephesians 2 verse 8
9, pinakita doon na it is not by works, it is by grace, so that no one can boast. Verse 10, ang sinabi doon, we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works. Kaya nga hindi natatapos yung kaligtasan mo eh. Okay ka na doon. Right after, sinabi na ang kaligtasan sa biyaya lamang, hindi sa gawa natin, anong kabutihan, sinabi agad doon ay tayo ay created in advance to do good works. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, makakita natin, hindi sa paghiwalay, kaya nga yung kabutihan or kasamaan, ipagsusulit natin yan eh. Ikaw ay muha ng kasamaan or kabutihan, ipagsusulit mo yan. But of course, maging yung kabutihan na yon, bungad din yun ng biyaya na tinanggap sa Panginoong Jesucristo. Wala sa ating ano man yon. Kakayanan. Okay po. Thank you po dun sa ano. Bali, ito pong sunod na tanong is out of curiosity na lang po. Bali, yung sa after po ba nung final nung judgment day, syempre may hiwalay yung mga wicked. What if ikaw na believer tapos meron kang kakilala sa mundong ito na non-believer, and then after the judgment day, syempre na napunta na sila sa eternal condemnation, and then ikaw mapupunta ka sa kingdom of God. Will you forget about them when you're in heaven? Kasi kung maaalala mo sila, you will feel sadness. Pero based dun sa mga napakinggan ko rin at sa pag-attend ko dito, sa heaven po ba, 'di ba, wala pong feeling of despair or any form of sadness, or yung yun po, gets yun naman po. Yun po yung tanong ko. Kung makakalimutan po ba natin sila, may sinasabi po ba ang Bible about doon sa ganung tanong? Kung makakalimutan ba natin yung mga non-believers na naging kaibigan natin or nakasalumuhan natin sa mundong ito? Yung Christian, medyo mahirap din yung tanong mo, pero even doon sa piling ng Panginoon, yung final state nga, ay malinaw, conscious tayo, no? So, marahil may mga bagay na pwede tayo again, ito ay hindi tayo tiyak dito, na maalaala natin, mga ginawa natin sa mundo, maging siguro kahit yung mga mahal sa buhay or family. Pero sinagot mo na rin yung tanong mo na walang anumang parang bahid or yung puwang ng kalungkutan na malulungkot ka na bakit hindi ko kasama rito ang aking nanay, tatay, kapatid. Walang ganon. Yan ang masasabi natin. Hindi ko nababasahin sa Revelation chapter ang malinaw doon 21, chapter 21, wala nang pagluha, wala nang mga anong sakit, maging damdamin. So malinaw yan sa alalagyan ng mga mananampalataya. Ang pinaka magandang bagay na pwedeng gawin ng isang Kristiyano dahil sa reality nung punishment, yung lubos na pagkawalay sa Diyos, sa presensya ng Diyos, ay yung ngayon ay sikapin natin na ibanghelyuhan, akayin ng mga ang mga mahal natin sa buhay sa pananampalataya kay Jesucristo, dahil alam natin ang kahihinatnan sa kabilang buhay, sa hinaharap. So dapat ito yung sa atin, magbigay naman ng ganung alab dahil nakikita natin. That's why mayroon tayong mga regular na invitation sa mga pangangaral natin. Share tayo ng gospel dahil sa katotohanan yon. So
walang anumang bahid ng kalungkutan or kahit pa mahal mo sa buhay ay hindi mo kapiling. Yun ang aking tingin, ano po. Yes, Brother Paul. Pastor, yung related din dun sa tanong ni Christian. I think based sa sagot nyo, makikilala nyo yung mga kapatid natin dito sa iglesia, tama ba? Pagdating. And then another question ho, kapag isang mananampalataya ay namatay, sorry for saying this, or nag-pass away sa age 13 or 14 halimbawa, so sa parusia, kung babalik yung kanyang self-same body, that would be of a 13 or 14-year-old, tama po ba? Lalaki pa ba siya to maturity or gano'n na lang siya, bata siya compared to us adult? Kung ako halimbawa, medyo matanda na ako, may matanda na rin ako pagdating sa parusia. Curious question. Ang hihirap ng tanong. Pero ang basis natin ay yung matured body. No, like siguro kay Adam na nung nilikha siya ay nasa matured stage na siya. 'Di ba kahit nga yung aging hindi rin bata yung parang naligtas ka o namatay ka bata ganun. Hindi, tinitingnan natin nasa matured stage ng ano. So, at glorified siya, kaya nga ang biro ni Pastor Noel, hindi ka na makapaghintay, Talagang gusto mo nang mabago yung mga kahinaan, anumang mga kulubot na meron tayo. So, of course, hindi bahagi siya ng blessing, pero siyempre, ang ultimate blessing ay we will be with the Lord forever. Yan ang malinaw na sinasabi ng Scripture. Huwag naman yung na-excite kayo doon sa araw ng Panginoon dahil gusto nyo na mabago hitsura nyo. Huwag namang, of course, siyempre glorified nga at napakamaluwalhati mga kapatid. Pero, tiis-tiis tayo sa mga pagdurusa sa ngayon. Pero, we have an ultimate hope in the future. So, sana yun na lamang. Okay. Question? Tita Te? Basic lang itong tanong ko na it has something to do with evangelization. Pag-evangelize ng nations. Marami ngayon ang gumagawa niyan. Ano ang kaugnayan nito sa mga nabanggit dito tungkol sa yung glorious day na darating si Jesus? Kasi ang unang tanong kasi ng mga tao, pag sinabi mong masisave ka, hindi nila alam ang concept na yun, kung ano ibig sabihin noon. Kaya, hindi ko alam kung papaano rin maipapakita sa mga tao na kaya mo sinishare si Jesus dahil sa hindi ko alam kung yun ay pananagutan natin dahil yun ay sinabi ng Panginoon sa Matthew 28 o bugso lang ng ating damdamin tungkol doon. Kung pareho, ano kaya ang magandang, siguro maganda rin na hindi natin, i-discuss din natin kung paano tayo makakapag-evangelize na hindi natin sinasabi o naninigate yung mga kasabihan na sinabi rito sa Biblia. Kaya dahil
merong isang kasabihan through your life, lalo na yung mga tao na minsan mo lang makikita, pero hindi natin alam kung paano na rin nangungusap ang Panginoon sa kanila. Thank you po, Tita Te. Siyempre po, sa pagbabahagi natin ng Ebanghelyo, hindi lalo't systematic yung iyong giging pag-aaral. Hindi naman kaagad ay talaga mababanggit mo dyan yung pagbabalik ni Kristo. Pero kahit pa, dumating ka sa punto sa pagtuturo at katunayan, dapat niyang maging bahagi, laman ng ating pagtuturo, yung pagbabalik ni Kristo. Kasi minsang dumating, at siya'y muling paparito sa pangalawang pagkakataon para sa kalubusan ng ating kaligtasan. Kasi kung tayo ligtas, tapos hindi naman siya babalik, para katunayan, kaya may first coming, may second coming. So, sa tingin ko po, Tita Te, ay mahalaga po ito sa ating pag-iibanghelyo para sa sino man, mga mahal natin sa buhay. Kaya related sa tanong ni Christian, ay siyempre, ay yun nga, mahal mo sa buhay, nasa feeling ka ng Panginoon, tapos wala pala doon yung mga mahal sa buhay. Parang ang bigat ba na, of course, hindi nga ganon, pero ngayon, makita natin ano yung kanilang kalalagyan. At tungkulin natin na ibahagi sa kanilang ebanghelyo. Katunayan, ang aking nasabi sa isang kapatid dyan, kasi parang yun daw pag-share ng gospel, hindi duty ng isang Christian o ng church. Sabi ko, it is a duty ng individual or ng church dahil ito ay nagpapakita ng iyong pag-ibig sa iyong kapwa. Family mo man, friends, or kung sino pa man, dahil kung wala yung love doon, paano ko mag-share ng gospel? Sa kanila, parang sasabihin mo, bahala ka sa impyerno. Basta ako, langit ako, ikaw, impyerno ka, bahala ka sa buhay mo. Hindi naman ganon. Katunayan ay yung habag ay dapat maipakita sa kanila gaya ng naging habag ng Panginoong Hesukristo sa mga tao na sabi parang mga tupang walang pastol. So ganun dapat din yung damdamin natin. Okay, 15 minutes pa pero last 2 points. Brother Romel. Pastor, sharing lang po. Maganda po yung na-quote nyo, yung perseverance of suffering. Totoo naman po, Pastor, na sa pagbabalik ng Panginoon, there is a lot of suffering na talagang mararanasan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang paglilingkod ay hindi rin naman talaga bed of roses na mararanasan ng tunay na Kristiyano. No? Una, yung talagang suffering sa emotional suffering, yung time suffering, etc. Pero kung ang mindset, 'di ba, yung or pananaw ng mga Kristiyano ay talagang sa physical lang, talagang may tendency na ito ay give up, sumuko. Yeah. Kasi talagang ang physical makakaranas ng ng struggle, kapaguran, kahirapan, ay may tendency na talagang sumuko. Pero kung tunay na mananampalataya na ang talagang mindset niya or goal niya sa paglilingkod ay talagang nandun sa kaluwalhatian, sa second coming, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ay talagang hindi siya susuko kasi meron siyang goal. Kaya mahalaga yung katapatan din hanggang sa pagbabalik ng Panginoon in whatever circumstances na nangyayari sa paglilingkod. Talagang pagka ang Diyos ang pumili sa Kanya, talagang mananatili at mananatili hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kahit napakaraming sakripisyo
na magagawa sa Panginoon dahil talagang alam niya na ang buhay ay hindi lamang dito sa lupa, kundi sa pagbabalik ng Panginoon. May pangako ang Panginoon na assurance of salvation, lalo tsaka yung eternal life, tsaka yung yung talagang pangako ng Diyos na mararanasan yung new heaven and new earth. Ilang po at salamat. Thank you, Brother Romel. Yun nga yung challenge, The doctrine of the resurrection bears on many practical and ethical issues pertaining to the body, make it a regular appeal to Christian motive. So, may pagkabulok, may pagkasira, maraming sufferings, etc. sa buhay ng Kristiyano, pero dahil nga meron tayong ultimate hope sa Panginoong Jesucristo, ay yun, nakakayanan natin still by the grace of God. Hindi naman sa lakas lang natin, dahil alam mo lamang, kundi talaga sa biyaya pa rin ng Panginoon. Kaya panghawakan natin yung mga pangakong yun. It is a great promise, ultimate promise ng Panginoon, yung kanyang huling parito. Last point, Ate G. In relation, Pastor, doon sa sinabi ni Brother Romel, I believe even in this time na yung sa buhay natin, I am speaking as a caregiver and as a hospice volunteer for many years. Ang Panginoon, especially with the believers, we may experience extreme pain at saka struggles in life na sobra-sobra. But in relation to yung preaching kanina, with the presence of the Lord, we can be comforted in many ways. So even yung mga plans na ginawa ng Panginoon, they can even parang matakpan yung mga extreme pains natin, like we know of some yung mga morphines. So ang Panginoon, even dun sa mga knowledge ng mga doctors natin to help us, and even yung mismong pagkamatay natin is a big comfort kasi mawawala na talaga yung pain ng may sakit. So, as I see it, kahit dito sa mundong ito na hindi pa talaga dumarating ang Panginoong Jesus, we can still experience His presence, His comforting presence, Yes. at saka yung mga blessings pa rin niya na hindi ma-compare sa blessings na ibinibigay ng Panginoon. The thoughts about Him, like ang ating relationship sa Kanya, ang ating pagtatrust sa Kanya ng everything that we experience in this, kung masasabi nating isang mundo na napakagulo, na punong-puno ng kasalanan. Yes. Thank you po for a very wonderful thought. Mula sa isang volunteer, as a caregiver, as a hospice, totoo po yan, Ate G, yun yan, sinasabi natin, yung kung meron tayong malinaw na mensahe kanina na pagpapala na dapat nating talagang mas nasain ay yung the very presence of God. Dahil kung nandun yung presensya, pagsama ng Panginoon, again by His grace, makakayanan natin yung mga kabigatan na yon. Sa tingin ko, yung trabaho ni Ate G in relation dito sa ating topic ngayon ay napakaganda kung i-apply natin na nag-aalaga ka, may mga sakit hanggat maaari, maduktungan ng kanilang buhay, at ginagawa natin yun as a caregiver. May mga doktor, yung sinasabi natin na sikapin natin na maantala yung kamatayan by the help of science. Pero, ang ultimo na ministeryo na pwede nating magawa sa kanila, especially kung hindi sila mananampalataya, ay to look to Christ dahil merong pag-asa. Kanya ay muling paparito
para sa kalubusan ng kaligtasan ng mga mananampalataya. So para sa akin, kahit doon sa mga trabaho natin, ano man yung kanilalagyan natin, talagang maiuugnay natin itong mga gantong mga paksa sa ng pag-iebanghelyo. Okay, so maraming salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong mga tanong at sa inyong mga thoughts. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin na kami ay makapag-aral, makatunghay sa iyong mga salita. Nagpapasalamat kami na mayroon kaming liwanag ng inyong salita na pwede naming panghawakan, lalo na bilang mga mananampalataya. Salamat na kahit pa sa mga iba't ibang sitwasyon ng aming buhay, kahit pa ng mga kahirapan, mga bigati, kahit pa ng mga karamdaman o kamatayan, ay meron kaming liwanag ng salita ninyo na pwede naming paghugutan ng lakas. At iyon ay isang araw ay inyong babaguhin ang aming mga katawan na to na may corruption dahil sa kasalanan at merong kamatayan. Nawa ay tunay ng aming mga puso, aming mga isipan ay maitama na kung minsan ay nadoon yung pinanghihinaan kami ng damdamin, ng loob dahil sa mga karanasan namin bilang mga Kristiyano, at nawa ay magkaroon kami ng tamang pagtingin din sa aming mga katawan na to, dito para sa pansamantala, dito sa pansamantalang kagandahan, dito sa pansamantalang kalusugan or gusto ng aming katawan, kundi sa kalubusan nito, Panginoon, na ito'y magiging maluwalhati, pareho ng maluwalhating katawan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya nagpapasalamat kami sa mga katuroang ito, sa pagpapanariwa nyo sa amin bilang yung mga anak sa paksang ito, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin at nawa ito'y magbunso din sa amin na ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay maibahagi namin sa iba dahil sa kahihinatnan ng mga masama, ng mga hindi kumilala sa Panginoong Jesucristo, at iyon ay ang walang hanggang kaparusahan o pagkawalay sa presensya ng Diyos. Kaya salamat sa iyo, pagpalaan niyo ang bawat isa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po mga